mga katipid tips, ito na po yung pinapangako ko sa inyo. Kung napanood niyo po yung ating yema cake, sinabi ko doon na gagawin po natin ng video yung atin pong egg white para pagkakitaan pa rin po natin. Dito, gagawa po tayo ng puto pao at dalawang flavor na po yon sa isang mixture po lamang. Kaya stay tuned lang po kayo hanggang huli. Kasi dito, bibigyan ko kayo ng tips sa paggagawa ng puto pao. Tayo ng ating mixture at unahin po natin yung ating mga dry ingredients. 1 1/2 cup cake flour, 1 1/2 teaspoon baking powder, at gagamit tayo ng 1/2 cup white sugar at 3/4 cup ng tubig. Kapag tunaw na, pwede na po nating i-mix dito. Kapag naayos na po natin yung pagkaka-mix, set aside lang po natin at gagawa naman po tayo ng ating meringue. Yan, bali ito po yung for egg white po natin. Ito po ay galing sa rep kasi hindi ko po agad nagawa kahapon. Kaya kung mangyayari sa inyo yon, hindi nyo agad magagawa yung inyong egg white, pwedeng ilagay nyo po sa inyong rep. Maglalagay po ako ng 1/2 teaspoon ng suka. Kahit ano pong suka, pwede nyo pong ilagay. Nakakapagtanggalan sa po ng ating egg, tapos nakakapagpatatag din po ng ating egg white. So, i-mix lamang po natin ito hanggang sa magmeringue. Kapag nagkakaroon na po ng point sa dulo, ibig sabihin ay okay na po ang ating meringue. Lagay po muna tayo ng kaunti. Tapos saka po natin i-mix ng dahan-dahan. Kapag na-mix na po natin, pwede na po nating isama. Bali, dalawang klase po ng molder yung gagamitin natin kasi dalawang flavor po yung i-share ko po sa inyo. Pero kahit ano pong shape, kahit ano pong lalagyan, ay pwede nyo pong gamitin dito. Yung isa, gagamit tayo ng medium na lyanera, tapos nilagyan ko lang po yan ng parchment paper sa ilalim. Pero pwede rin naman po kayong hindi maglagay kasi hindi naman po didikit yung ating puto. Yung large na molder na putuhan, tapos lalagyan ko lamang po yan ng 3 ounce na cupcake liner. Bali, ito po yung ginamit ko. Maganda rin po yung plain na white yung gamitin nyo para kitang-kita po yung pagkaputi ng ating puto pao. Pero dito, nagustuhan ko siya kasi para ba siyang pang Christmas na yung dating. Ito, kung gusto nyo, lahat ay naka-cupcake liner or lahat nakalagay sa tab, pwedeng-pwede po yun. Bali, ang paglalagay po natin ay 3/4 cup lamang po ng lyanera. Kasi aalsa pa po ito. Dito po sa ating tatlong lyanera, ang ilalagay po natin ay ating cheese at salted egg. Ilagay lang natin sa ibabaw. Itong itlog na to, isang piraso lang po yan. Nasa diskarte po natin ang paggagayat para mas marami po siyang tingnan. Dito naman po sa isang flavor ay pizza pao po yung ating gagawin. Bali, gagamit tayo ng pizza sauce, grated cheese, piniritong ham na ginayat ng maliliit. At syempre, hindi mawawala ang ating bell pepper. Bali, ginayat din po natin yan ng maliliit. Una, magpahid ng dahan-dahan itong ating pizza sauce. Habang nagagawa po tayo nito, meron na po tayong pinainit na tubig. Patayin po muna natin yung apoy, saka po natin ilagay kapag nawala na po yung usok na tulad po niyan.
Pag naisalang na po natin, lagyan na po natin ng taklob. Tapos, kailangan ay lagyan nyo po ng tela yung take para hindi po matuluan yung ating puto pao. Buhayin natin yung apoy. Lulutuin lamang po natin sa medium fire po lamang na tulad po niyan. Sa cupcake liner, 10 to 12 minutes natin lulutuin. Yung sa llanera, 15 to 18 minutes. Kung malaki po yung molder po ninyo, magdadagdag lamang po kayo ng oras. Tapos, itututpick check lang po natin. Okay? Yung ating pizza pao, luto na siya. Kuhanin lang natin tong sa cupcake, tapos iwanan natin yung nasa llanera kasi medyo hilaw pa siya. Habang niluluto natin yung ating nasa llanera, tanggalin na po natin dito sa ating molder para hindi siya pawisin dito. Alam niyo po ba mga katipid tips, ang bango-bango ng amoy ngayon, amoy pitsang pizza po talaga, nakakagutom. So, dahil mainit pa po itong ating llanera, hindi po natin matatanggal. Intayin po muna natin na medyo lumamig. Kapag kaya na po ng ating kamay, pwede na po natin tanggalin dito po sa ating llanera. Pag tatanggalin nyo na, kailangan dahan-dahan lamang po para hindi masira yung gilid. Malamig na po itong ating puto pao at ito pong ating pizza pao, pwede na po nating ilagay sa packaging po natin. Gagamit po ako ng ganitong lalagyan para po dito sa ating puto pao. Napakaganda po ng ating puto pao, mataas, malambot po yan. Tapos yung pinakang toppings po natin, hindi nyo po mahahalata na tinipid. Kahit yung isang buo po ng itlog na inilagay natin dito ay meron pa pong labis. Basta nasa diskarte po natin yung paggagayat at sigurado makakatipid po tayo sa ingredients natin na hindi halata. Ito po pwede po ninyong itinda ng per peraso at pwede rin po per dosena. Dito naman po sa ating pizza pao, pwede po dito sa bilog na clamshell. Kahit ano pong lalagyan, pwede rin po ang box. Depende po sa atin kung sa tingin po natin mas gaganda po yung presentasyon po ng ating produkto. Masarap na yung ating produkto. Tapos yung pinakang packaging po natin ay maganda, kaya mas makakapag-presyo po tayo ng ayos. Pagkatapos po ng ating packaging, pwede po tayong maglagay ng sticker. Pwede rin po ang label. Magpaprint po tayo sa mga computer shop. Ito po yung ating puto pao at ito naman po yung ating pizza pao. Diba ang ganda po ng pagkakaluto at kahit simple lang po yung ating packaging pero mapapawaw po kayo sa itsura. Nasa pinakamasayang parte na po tayo mga katipid tips dahil titikman na po natin yung ating pinaghirapang lutuin. Pero hindi naman po mahirap lutuin kasi madali lang naman po siyang i-bake. Tapos unahin na po natin itong ating pizza pao. Wow! Grabe mga katipid tips, oh. Puting-puti po yung ating puto, tapos malambot po talaga. Bagong linis si tipid tips, oh. Alam nyo po ba yung amoy nito? Pizzang pizza po talaga. Ngayon, tikman naman po natin kung lumasa po ba yung pagka-pizza nito. Wow! Ang sarap! Grabe! Yung pizza sauce po natin, pumunta na siya sa ilalim kanina. Napadami yung lagay ko. Parang naging style pa naman tuloy siya. Sarap. Yummy. Kulang sa akin ng isa nito. Yung bagay na bagay po dito yung ating pizza pao na tawag kasi talagang masasabi nyo po talaga na lumasa po talaga dito yung pizza po natin. Yung inilagay po natin mga toppings sa ibabaw, yung pizza sauce, yung ham, at yung cheese na inilagay po natin at mahalaga po dito yung ating pong
bell pepper kasi siya din po talaga yung nagdadala ng lasa at amoy po nitong ating pizza pao. Napaka-perfect po nitong mga katipid tips. Sobrang sarap niya. Kaya pag napanood nyo na to, itry nyo na. Tapos, tikman naman po natin ay itong ating puto pao. Yan, ganan po siya kalaki. Ganan po siya kataas. Kaya, diba, napakaganda niya pong tingnan. Ito na yung binawas natin. Malambot po talaga yan, mga katipid tips. Wow! Ang sarap! Grabe! At alam nyo po ba, ang isang tip sa paggagawa po ng puto pao ay yung paglalagay po ng ating suka. Dahil yung lansa po ng itlog, hindi po natin maaamoy yun dito at hindi rin po natin malalasa. Kaya sobrang sarap po ng ating puto pao. Perfect na perfect itong mga katipid tips. Grabe ang sarap. Wow! Sarap talaga. At yung tamis po nito, saktong-sakto lamang po mga katipid tips. Kaya kung kayo po ay naghahanap ng extra income, ngayon pong Christmas season, itry nyo na po itong ating puto pao. Basta galingan nyo lang po ang pagbebenta. At sigurado, hindi po mawawala ng laman ang bulsa po ninyo. At ngayon, bibigyan ko lang po kayo ng konting idea sa costing po natin dito. Okay? Isa na lang po yung ipapakita ko sa inyo sa costing dahil nagmerienda na po kami kasabay ang mainit na kape. Ang sarap niya mga katipid tips. At sigurado kung gagawin nyo po itong extra income, magugustuhan din po ito ng makakabili po sa inyo. So, yung costing na gagawin ko ay magko-costing pa rin po kayo ng sa inyo kasi dito po yun sa lugar namin at bawat araw po ay nag-iiba po ang presyo. Basta ang mahalaga po doon, bibigyan ko po kayo ng idea dito kung paano po natin i-costing yung mga produkto po natin. Okay? Umpisahan po natin sa mixture. Cake flour, 8.25. Asukal, baking powder, suka, pagsamasamahin na po natin, 8.25. At sa egg white natin, isasama po natin sa costing kahit yung ginamit natin ay tira lamang dun sa last video. Ginawan lang po natin ng recipe. Kasi hindi naman po natin masasabi na lahat ng mag-uumpisa ay gagawa po ng yema cake. Kaya isasama rin po natin sa tuos. Ali yung 4 na itlog, 26 pesos. Kaya ang total po ay 42.50. Pero magpa-plus pa po tayo doon ng other expenses sa saglit na pag-mixer po natin at saglit po na pagluluto. Sabihin na po natin na 10 pesos. At sa labor po natin, 10 pesos kasi kaunti lang naman po yung ginawa po natin. At i-plus na din po natin dito yung po tayo ng parchment paper sa ilalim at yung cupcake liner na ginamit po natin. Sabihin na lang po natin na 1.50. Kaya ang total ay 64 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa dalawa dahil dalawang flavor po yung ginawa po natin. At ang kalalabasan po kada isang mixture na puhunan ay 32 pesos. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung puto pao na ginawa po natin na 3 lianera. Mixture po natin, 32 pesos. Itlog na pula, meron pa pong natira doon. Kaya kung gagawin po natin tong extra income, ilagay lang po natin sa ref para sa susunod na paggagawa po natin ay magagamit pa po natin. So, sabihin na po natin na 10 pesos. At mag-plus na din po tayo ng cheese, 7 pesos. Kaya ang total po ay 49 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa tatlong nagawa po natin. At ang kalalabasan po nun ay 16.33 po ang puhunan kada isang puto pao. Pero magpa-plus pa po tayo doon ng packaging na ginamit po natin at isang sticker na inilagay po natin. Sabihin na lang po natin na 6 pesos. Kaya ang total ng puhunan kada isang tab ng puto pao ay 22.33. Ngayon, ito po pwede nating ibenta ng 50 hanggang 60 pesos. Pero ako po ay tutuusin ko sa 50 pesos. I-minus po natin yung puhunan na 22.33. Kaya tayo po ay tutubo ng 27.67 kada isang puto pao. Ngayon, para malaman natin kung magkano po ang ating tutubuin dito sa puto pao, i-times 3 po natin at ang kalalabasan po nun ay 83.01. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung pizza pao na ginawa po natin. Sa mixture, 32 pesos. Sunod na din po natin yung mga toppings na inilagay po natin. Sa pizza sauce, 8 pesos. Ham na 2 piraso, 7.81. Sabihin na lang po natin na 10 pesos kasi pinirito po natin saglit at naglagay po tayo ng kaunting oil.
bell pepper, 5 piso. Sa cheese po natin, 8 pesos. Kaya ang total po ay 63. Ngayon, i-divide po natin sa 9 na piraso na nagawa po natin. At ang kalalabasan po nun ay 7 pesos po ang puhunan kada isang large ng pizza paw. Bentahan po nito ay 15 pesos dahil sa mga itinapings po natin. Tapos kung maglalagay pa po tayo ng palaman sa loob kasi meron pong naglalagay ng asado. Meron din naman pong simpleng puto paw, nakalagay po ay cheese at itlog na maalat sa ibabaw. Bali, ang bentahan po nun ay 10 pesos. Pwede pa po tayo dong magbawas ng presyo kung maramihan po yung o-orderin nila. O kaya naman kung may kukuha po sa ating reseller. Basta ang mahalaga po doon ay alam po natin kung magkano po ang puhunan kada isang puto paw. Pero ako ay tutuusin ko sa 15 pesos. I-times po natin sa siyam na nagawa. Kaya tayo ay bebenta ng 135 pesos. Yung pagplasin na po natin yung tubo sa puto paw at sa pizza paw. Kaya tayo po ay posibleng tumubo ng 218 pesos. Para sa akin, hindi lang po yun ang posible nyo pong tubuin araw-araw kasi siyam na piraso lamang naman po yun. Tapos 3 lianera lamang po yun. Ipagpalagay na lang po natin kung ako po yung bibili. 7 po kami dito sa bahay. Pre, 7 piraso po yung bibiling ko. Kaya yung 9 na piraso, saglit nyo lamang po yung mapapaubos. Ipagpalagay na lamang po natin, araw-araw, tumutubo po tayo ng 218 sa loob po ng isang buwan. Sabihin na po natin 26 days para meron po kayong pahinga na isang araw bawat linggo. At posible po tayong tumubo ng 5,668 pesos. Pwede pa po yung magdagdagan. Pwede po tayong maggawa ng puto paw na tulad po nito, pizza paw. At pwede rin po tayong magawa ng puto paw na meron pong palaman sa loob. Para madami po silang flavor na pagpipilian na kumbaga hindi po sila masasawan. Kaya dito kung talagang kakaririn po natin, aalagaan po natin, at consistent po tayo sa lasa, hindi po imposible na madoble po natin yung kikitain po natin. Lalo na po ngayon Christmas season na, kaya magpakilala na po kayo na meron po kayong masarap na puto paw. Kahit hindi naman po Christmas season, pwede pa rin po natin itong itinda. Basta sasamahan po natin ang sipag, tiyaga at diskarte. At sana bago po nagtapos ang video na ito ay meron po ulit akong idagdag na negosyo idea po sa inyo. Kaya kita-kits na lang po ulit sa ating mga next video. Maraming pong salamat. Bye-bye!